Say. Amen. Pag sinabi kong hallelujah, sasabihin niyo, praise the Lord! Ayun po nga. Pag sinabi kong praise the Lord, sasabihin, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Yan. Para noon, tayo ay merong interaction sa ating pong pagsamba at sa ating pong pinag-aaralan po ngayon. Para noon, pag nakita kung sino yung hindi sumagot, pupunta ako. Baka na po yung na yun. Ganun po. Okay? Ngayon po, umaga po ito ay bago po ang lahat, mamaya po ay papamigay na po natin yung pag-giveaway po natin. Para noon, bakit po maaga natin ipamimigay? Kasi po ito pong pag-giveaway na ito ay peanut butter for tacos. Ano po yun? Ito pong peanut butter po na ito ay programa ng isang church po natin sa Church on the Rock, Lambakin. Lambakin po, kay Pastor Lino, under ni Pastor Lino. Sila po ay nagtitinda ng peanut butter for tacos. Ano po yun? Yung pong mapagbibilan ay malaking porsyento para dun sa kanilang ipatatayong church building. Yun po. Kaya ito po ay hindi nyo bibili. Good news po ba yan? Ito po ay sagot na ng ating church ng pondo. At ito po ay pambibigay na lang po sa bawat isa sa atin. Para sa gayon ay meron na kayong pampalamang gagamitin. Tinapay na lang ako lang. Pahala na po kayo sa tinapay. So yun po, kaya mamaya po bawat family po bibigyan. Hindi po tigi-tigisa. Ano po? Para po malinaw po tayo. Bawat pamilya ang ating po bibigyan. And sa ating po next year vision and activities na ating po gagawin ay bagamat hindi pa po tayo nag-meeting ang mga leadership, hindi pa po nag-meeting. Pero gusto ko lang pong sabihin na po ito na next year po ay pupunta tayo sa bawat tahanan ng bawat pamilya at atin po silang ipapanalangin ng buong tahanan. Aanuin po natin ang kanilang mga bahay, ang bahay ng bawat isa. Aanuin po natin. Pagpe-pray po natin sila and we anoint all household. Hindi na tayo kasi we are already anointed. Yung po bahay, lahat ng mga nandun. So yan po ay aanit po natin. Yan ay para, we acknowledge na yan ay para sa Diyos. And tapos pagpunta po natin ng bawat tahanan, ay meron tayong daladalang regalo sa kanila. Sa inyo. Tapos kayo po, punta sa amin. Ano po yan? Pupunta po kayo sa amin, sa house blessing po namin. Amen! Amen! Kaya pa, yan po yung gagawin po natin. Paplanuhin pa po natin yan sa next year. January, first week na po ng January ang gagawin po natin yung meeting. Ano po? Kasi masyadong sige na po tayo ngayong mga linggo po ito. Kaya ang magiging planning na lang po natin ay first week na lang ng January. And we will plan kung ano yung mga bagay na dapat po natin gawin sa ano po natin. Okay, isaksak pa na rin po. Kasi po, yung pong mga aircon po natin, hindi ko ipinoto po yan. Nilagay ko lang doon sa pag-automatic siya para medyo tipid sa kuryente. Okay ba na? Nilagay ko doon sa nasa 24 degree lang po tayo ngayon sa loob. Ayan, kaya medyo okay lang. Masarapan lang po, tama po. Masarapan lang. Ayan, para nag-automatic po siya. Ganyan po. Asa na ba ako? Planning po natin. Pagpaplano na lang po ito sa January, ano po yung mga bagay na gagawin po natin. And then pagpunta po natin sa bawat tahanan, ang gagawin po natin ay maaring po na weekly yung ating pagpunta. Weekly po, hindi araw-araw. Weekly. Bakit weekly? Sapagkat meron nga po tayong dalang regalo.
Eh pag bigli lang tayo inaliligog na pera, bibili pa tayo ng pangregalo dun sa bahay, napupuntahan po natin, huwag niyo na pong sasagutin ang merienda, pagkain, wala po kayong isipin, hindi na po kayo maghahanda, pero hindi ko pa kayo pinipigilan. Nasa sa inyo po yan. Sapat na rin, kahit po malamig na tubig lang, okay na po yan. Ano ba? Ang ating pong target lang po ay 2025, ang bawat pamilya ay nandoon sa tahanan, pag-pray natin ang bawat pamilya, at ang proteksyon ng Diyos ay patuloy natin dideklara sa pamilya po na yan. Ganun po ang ating gagawin. Okay po ba yan? Kasi, ano po sabi ni Joshua? I and my family, we will serve the Lord. Tapos hindi may mga inawin natin kanina. Masaya, maglingkod, puro paglilingkod yan ay decided to follow Jesus. Yan po, bakit po kaya? Tingnan po natin mamaya, mamay po natin topic kung bakit yun ang ating mga revelation, ang ating pong mga awitan. Pag pinakita ko po sa inyo ang mga pinag-aralan po nating series, ay bigkasin po ninyo ito ng may conviction sa inyong mga puso. Amen? Amen? Pinag-claim niyo po ito. Okay, ano po ba yung ating pinag-aralan? In Christ realities. Napakahalaga po niyan. Ano yung posisyon natin sa harapan ng Ama dahil kay Kristo. Una, in Christ, We are perfectly loved by God. tayo ay perfectly loved by God. Yung medyo kumbinsido naman po mga kapatid. Yung parang nagpumagahan ka kahit hindi. Okay? 2. In Christ we are completely forgiven. 3. In Christ we are righteous And holy like God. In Christ, I am a child of God. 5. In Christ, I am being a new person inside. 6. In Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. 7. In Christ, I am rich and godly. In Christ, I am healed and healthy. Man, sino naniniwala na siya ay healed and healthy? Yan, tayo po lahat. Yan ay pinag-aralan po natin at nakita po natin nasa Biblia po lahat. Amen po ba? Ngayon pong bago pong ito ay ating pong pagpapatuloy ang ating In Christ realities at ang ating pong topic ay In Christ I am anointed to serve. Dahil kay Kristo, tayo po ay mga anointed para tayo ay maglingkod. Dahil kay Kristo, tayo po ay inanoint para maglingkod. Bakit po? Kasi po, kaya ka inanoint, ibig sabihin meron kang gagawin. Hindi pwede na ikaw i-anoint pa, wala ka namang gagawin. Kaya ka inanoint, meron kang trabaho, meron kang tungkulin. Kasi kung hindi ka inanoint, ibig sabihin, kung makilala mo si Kristo, sana diretso ka na kagad sa langit. Pero dahil ang katotohanan nandiyan ka pa, ibig sabihin, meron ka pang gagawin. Okay. Misunderstanding about anointing. Marami pong mga nagtuturo patungkol sa anointing ay mali ang kanilang pananaw patungkol sa anointing. Ang anointing ay ayon minsan nakabase sa kung ano yung ginagawa, ano yung gagawin, ano yung mga activities or ano yung performance. Unang-una, meron po tatlong bagay na papakita po ako sa inyo about sa misunderstanding about anointing or maling konsepto or pananaw patungkol sa anointing. Una, ang anointing daw po ay reward for your performance. Ang anointing daw para makuha mo, kailangan mong pagtrabahuhan. Narinig niyo na po ba yan? Kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo to para ikaw daw ay anointed. Ibig sabihin, ang anointing ay kailangan mong pagtrabahuhan. Kailangan magtrabaho ka para ikaw ay maging anointed. Pangalawa, a level of your performance. Ano po yun? Ang iba naman sinusukat ang anointing sa level ng performance. Kapag ka ito ay gumitara na talagang pinaiigit ang gitara, anointed ito.
Pag ito'y nagpapaawit na talaga namang grabe yung paawit, anointed to. Pag si pastor ay nagtitreats ng sigaw, anointed yun. Kaya tuloy, ang mga pastor, sigaw na lang ng sigaw. Kasi nga, nilalagyan ng level ayon sa pananaw ng tao ang pagiging anointing or anointed. A level of your performance. And pangatlo, a power that can be lost due to lack of performance. Kapag daw ikaw ay walang performance, walang power, kapag daw ang power may nawawala, kumbaga, hindi yung pinag-pray mo ay hindi gumaling namatay, wala ka raw ng anointing. Sinusukat ng tao, ang pananaw ng tao ay sinusukat sa gawain or performance. Napansin niyo ba yung tatlo? Puro ano yung dulo? Performance. Ibig sabihin, maling pananaw na ating tingnan na ang anointing ay makukuha sa performance. Nakikita po natin yan sa inyo ngayong pong umaga pong ito, na ang anointing ay hindi dahil sa iyong galing, hindi dahil sa iyong husay, hindi dahil sa iyong performance. Ang anointing ay ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Nang tayo na nagpapahal sa Kanya. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord. Alam mo kung sinabi gano'n. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Amen! Amen. Okay, tuloy natin. In the Old Testament, tingnan po tingnan niyo po mabuti. In the Old Testament, the Holy Spirit came upon people only for a specific purpose and time, and not to stay any longer. Ang halimbawa po niyan ay halimbawa, bigyan ko tayo ng tatlong halimbawa. Halimbawa po, si David po nang siya magkasala sa kandunan ni Bathsheba, siya po ay nawala ang kanyang anointing or Holy Spirit in Old Testament. Nang pong si Samson ay nahulog sa kandunan ni Delilah, nawala ang kanyang anointing. Nang si Solomon ay mahulog sa kanyang 300 na kalaguyo, pito na ng kanyang asawa, 300 ang kanyang kalaguyo, ay nawala rin ang kanyang anointing. Bakit? Because sa Old Testament, ang Holy Spirit ay pumupunta lang sa specific na tao for the specific purpose. Papansin po ninyo, nung si David ay, sabi ni David, nung si David ay nagkasala, ano sabi niya? Do not cast me from your presence, O Lord. Take your Holy Spirit from me. Ano sabi niya nung siya magkasala? Huwag mong malisin ng banal na Espiritu sa akin. Huwag mo akong iwalayan. Yan po ay panalangin ni David noong that time na siya nagkasala kay Bathsheba. Ang panalangin niya, huwag mo malisin ang banal na Espiritu sa akin. Tamang panalangin po yan ni David nung panahon po na yon. Bakit? Meron pong mahalaga po na maunawaan po natin na merong kanya-kanyang dispensational or time. Nung panahon po ng Old Testament ay dispensation of God the Father. Panahon po ngayon ng New Testament ay the dispensation of the Holy Spirit. Nung panahon po ng Old Testament, ito po yon ay kasama si David. Yan po yung kanyang prayer. Huwag mong alisin sa akin ang iyong Holy Spirit. Kaya po ang panalangin ito ay hindi na po dapat pinapanalangin ng mga Kristiyano na nakay Kristo. Kaya kapansinin po ninyo, sabi ko sa mga worship team, pag nyo nang paaawit yung, ano ba yan? Ano yung sinabi? Kasi may awit yan eh. Ano yung awit yan? Yung lyrics na yan, ano? Hindi po tayo sakot na ng panahon po na yan. Kasi po, yan po ay panahon ni Haring David, ang Holy Spirit ay umaalis sa kanya. Bakit po? Ngayon po bang panahon pong ito ay ano po, bakit po ganon? Dahil po
Sabi po ng Bible ito, but you have exalted my horn like that of the wild ox. I have been anointed with fresh oil. I have been anointed with fresh oil. Bakit po sinabing fresh oil? Kasi po, dapat ang langis bago lagi. Ina-anoint. Sino po ba ang ina-anoint sa Old Testament? Hari? Prophet? Yan po ina-anoint sa Old Testament. Tsaka yung mga ginagamit sa templo. Ito po, sabi niya, I have been anointed with fresh oil. Oil, fresh oil, yan yung ginagawa. Kaya, ang ginawa sa atin ng ngayong panahon ito, dispensation of the Holy Spirit, ngayong pong panahon ito, ang Holy Spirit ay hindi umaalis sa iyo. At sa akin. Sino naniniwala? Pakikitahan mo kayo ng verse, huwag muna kayong maniwala pag walang verse. Pero pagka may verse, obligado na kayong maniwala. And I, as the Father, sabi ni Jesus, and He will give you another counselor, referring the Holy Spirit, to be with you, forever. Pag po ba forever, may hangganan. Ibig sabihin, ang Holy Spirit na iniwan ni Kristo sa atin, hindi na umaalis sa iyo. At dahil nasa iyo ang Holy Spirit, you and I already anointed. Amen. Tayo lahat ay inanoint na ng Diyos dahil kay Kristo. Bakit po? Kaya sabi ano po, basa, everybody, read. In Christ I have the Holy Spirit forever. Everybody read. In Christ I have the Holy Spirit forever. Sinabi po ba ng Bible, si Kristo mismo ang may sabi ng Holy Spirit ay sa ating tatahan magpakailanman? Amen. Tatahan sa atin. Kaya, pag nagkasala ka, hindi umalis ang Holy Spirit sa iyo, ano nangyayari? Nalulungkot siya. Nagdigrib ang Holy Spirit pag hindi tayo sumusunod sa kalooban niya sa ating mga buhay. Ganyan ang nangyayari. Pero hindi siya umaalis. Meron pong the anointing, ito po yung ating pag-aaral, the anointing, yung the definition. Pakita ko po sa inyo yung the definition. The definition, the gift of empowerment. Bakit po ikaw binigyan ng anointing? Para ikaw ay ma-empower. Kaya, pag meron may sakit, meron na nangailangan ng panalangin, pag-pray mo, you are already anointed. Gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo, huwag mong pagdudahan. Yan ang gagawin ng Diyos sa iyo. How God anointed Jesus of Nazareth. Tingnan niyo tayo. Tingnan niyo yan. The gift of empowerment. What is anointing? The gift of empowerment. Sino po ang makikita natin ganyan? Si Jesus. In-anoint si Jesus. Sabi ng Bible, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing and all who were oppressed by the devil. For God was with him. Nung si Jesus po ba ay nagkatawang tao, ito ang aking tanong. Siya po ba ay gumamit ng pagiging Diyos? Ano sabi ng Bible? Hinubad niya kanyang pagiging Diyos at namuhay bilang isang tao. Pangkaraniwang tao. Kung si Jesus po ay nag-perform bilang Diyos, hindi natin magagawa yung ginagawa niya. Kasi ang sabi niya, lahat ng ginawa ko, magagawa niyo at higit pa. Pero kung si Jesus ay nag-perform bilang Diyos, hindi natin kayang gayahin niya. Kaya ang sabi ng Bible, si Jesus Christ in-anoint ng God the Father para sa purpose and layunin. Ang kanyang ministry ay holistic ministry. Pag sinabing holistic ministry, lahat ng aspeto. All. Bakit po? Ang preaching ay para sa spirit. Ang teaching ay para sa soul. At ang healing ay para sa body. Yung tatlo po na yan, holistic ang kanyang ministry. Kaya siya ay in-anoint. Okay? Yung tatlo po na ito, ginawa po ba ni Jesus?
nag-preach siya, nag-teach, and magawa siya ng healing. Yan pong tatlo po na yan ang kanyang ministry, ang kanyang gawain. The work that I do, you shall do also. Sabi ng Panginoon, lahat ng ginawa ko ay magagawa niyo rin. Kasi kung ginawa ni Jesus bilang Diyos siya, hindi natin magagawa. Kaya, the definition, anointing is the gift of empowerment. Kaya ka in-anoint ng Diyos, I'm sorry to say, para hindi lang maupo dyan, kundi para meron kang gagawin. Pastor, ano yung gagawin ko? Ito yung gagawin ko. Sa 2025, meron tayong plan. Ang plano po natin ay ganito. Magdadala ka ng isang kaluluwa, isang tao, kasi baka kaluluwa lang, makakita ka. Basta rin, nasan? Nasan ka? Kasi kung mo kaluluwa, hindi mo nakikita, pero nandyan yan. Sasabihin ko na tao na, para mawala na yung ano na yan. Magdadala ka ng isang tao sa Diyos. Isa lang sa 2025. Bawat isa sa atin magdadala ng isang kaluluwa, yan ang iyong trabaho. Bakit? In-empower ka ng Diyos para magligtas kagaya ng pagligtas ni Kristo. Paano nagligtas si Kristo? Tayo na kasangkapan ng Panginoon Hesus Kristo rito. I-invite natin sila, share natin sila. Kung kaya mo share, kung hindi mo kaya share, natin mo sa cell group, doon share ng inyong cell leader. Amen? Amen. Okay. Kasi nga, anointing is the gift of empowerment. Kaya ka in-anoint para ikaw ay ma-empower. Pangalawa, anointing is the affirmation. Ang anointing po ay affirmation or pagkilala. Ano po yun? Ano po yung gagawin? Na in Christ, I am anointed. Kinikilala natin na in Christ, I am anointed. Everybody say, In Christ I am anointed. isa pa, In Christ I am anointed. tayo ay anointed dahil kay Kristo. How it is God who made both us and you stand here in Christ. He anointed us. 2 Corinthians 2:21. Anointed na po ba o i-anoint pa lang? Anointed na po ba o gagawin mo pa ito para maging anointed ka? Sabi ng Bible, now it is God who made both us and you stand firm in Christ. In Christ. Ano po ang ating series? In Christ realities. In Christ, we are already anointed. He anointed us. Ang anointed po sa Greek ay krio. Ang ibig sabihin po ng krio ay consecrated for religious service. Consecrated. Ibig sabihin, yung pong krio ay nasa past tense. Pag sinabi pong past tense, yan po ay aorist tense. Once anointed, always anointed. Ang tanong ko, i-anoint pa lang ba o anointed na? Okay. Convinced na po kayo, anointed na po kayo. Tuloy po natin. What does being anointed mean? Ano ibig sabihin ng pagiging anointed? Being anointed means that you are consecrated and set apart for religious service. Alam niyo po, tayo na mga Kristiyano, kung ikaw'y tatayo bilang anak ng Diyos, sa harapan ng mga tao, pag pinagsalita ka sa harapan, magsasalita ka ng may confidence. Bakit? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, anointed ka. Anak ng Diyos. Anointed ka. Pag tumayo ka sa harapang ito, magsalita ka ng confident na confident. Bakit po? Tayo lahat ay anointed. Ang mayroong kapangyarihang magsalita ay yung mga taong may anointing. Sino po yun? Tayo na mga anak ng Diyos. Kasi po, pagka tayo ay nagsalita, bakit nakikinig ang tao sa atin? Dahil inamin tayo ni Kristo. Hindi naman makikinig ang tao sa atin kung hindi dahil kay Kristo. Kasi we are anointed, we are a child of God. Tayo ay consecrated and set apart. Sabi mo nga siya yung katabi, mag-concentrate ka
sapagkat itinangi ka ng Diyos. Ano po yan? Ano ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po niyan, ikaw ay nakabukod sa isang layunin, gawain at gampanin. Kung ikaw ay sa Diyos ka lang. Itinangi ka ng Diyos. Ikaw ay para sa Kanya lang. Ano, nakita niyo po ba yung sinabi ni Paul kay Timothy? Na sa isang bahay na magandang pag-ara ay mayroong mga kasangkapan. Mayroong mamahalin, may yari sa tanso, bato, luwat, ganito, ganyan. Ngunit yung mga magaganda ay ginagamit saan? Sa natatanging gawain. Sino nag-iisip na siya ay maganda at gwapo para sa natatanging gawain? Huwag mo isipin na kung ikaw, nako, hindi naman ako katulad niya. Mainam na hindi ka niya katulad eh. Kasi kung nagkatulad kayo, hindi na kayong kilalanin. Kasi po, ikaw ay unique sa harapan ng Diyos. Ano po yung affirmation? Okay, tulinan po natin. Affirmation number 1, you are anointed. Paniwalaan mo, ikaw ay anointed na. Ikaw ay inanoint na ng Diyos. Sabi po ng Bible, in Christ, I am anointed. Naniniwala po ba kayo dyan? Dahil kay Kristo tayo ay anointed. Okay. Pangalawa, affirmation number 2, anointed worshiper. Ikaw ay anointed worshiper na rin. Bagamat merong talagang binigyan ng talento sa pag-awit, pero ikaw, bilang ikaw ay anak ng Diyos, anointed ka bilang worshiper. Maaaring hindi dito sa church yung umaawit, di hawak na mic, pero pag ikaw nalalang ng Diyos, inaawitan mo siya. Tama po ba, Bram? O hindi niyo ginagawa yun? Di ba? Inaawitan mo ang Diyos dahil ikaw ay anointed worshiper. Bakit po? Pakikita ko po sa inyo yan, ha? Sabi po na sa Diyos. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. God's special possession that you may declare the praises. You may declare the praises of Him who called you out from darkness into wonderful light. Ano po yung makikita po natin? You are a royal priesthood. Bakit po tinawag na ikaw ay royal priesthood? Bakit tinawag ng royal priesthood? Lahi ka ba ni Aaron? Libita ka ba? Sabi ng Bible, you are a royal priesthood. Sino po ang royal priesthood? Tayo na mga anak ng Diyos. Basta hindi naman tayo lahi ni Aaron na. Yes, pero tayo ay royal priesthood under Jesus Christ under of the priest of the Melchizedek. We are under the Melchizedekian priesthood dahil kay Kristo. Kaya po tayo ay royal priesthood. Ngayon, ang trabaho ng mga priest, ano trabaho ng mga priest? Araw-araw pupunta ng templo para sa mga kasalan, para sa mga handog ng mga tao, maging karapat-dapat. Yung mga tao, pupunta dyan sa labas, may dalang handog, tapos pupunta yung priest sa loob, aalay yung handog mo. Hindi yung ordinaryong tao, hindi pwede pupunta sa loob. Ang magpupunta sa loob, yung priest, yung ahandog yung handog mo. Yun ang gawain ng priest. Ngayon, ang gawain naman ng high priest, yearly, pupunta sa dakong kabanal-banalan para ang lahat ng kasalanan ng mga tao ay idudulog doon sa dakong kabanal-banalan. Ngayon po, we are a royal priesthood. Ano ang hinahandog po natin ngayon? Ang hinahandog po natin ngayon that you may declare the praises of Him. Pakikita po natin muna yung royal priesthood. A royal priesthood refers to Melchizedekian priesthood. Kaya ikaw at ako ay under the Melchizedekian priesthood sapagkat tayo po ay na kay Kristo. Si Kristo po ba pwedeng maging priest? Hindi, sapagkat hindi naman siya lahi kay Aaron. Kanino siya lahi? The tribe of Judah. Ibig sabihin, qualified siya sa pagiging king, but hindi sa pagiging priest. Pero bakit siya naging qualified sa pagiging priest? Dahil under the Melchizedekian priesthood.
Okay, tuloy po natin. For Jesus, we went before us. He entered on our behalf. He has become a high priest. Kailan? High priest forever in the order of Melchizedek. Ang mga high priest noong panahon na yon, pinapalitan. Bakit? Namamatay ang high priest. Pag namatay ang high priest, papalitan. Pero si Jesus Christ, kaya mo bang palitan? Hindi. Kaya hindi tayo mapapalitan sapagkat si Jesus ang ating high priest. We are the royal priesthood. O prende. Ngayon, how do we serve as this Melchizedekian priesthood? Paano tayo maglilingkod bilang mga sacerdote under the Melchizedekian priest? Paano po? Makikita ko po sa inyo. Through Jesus, the Melchizedek. Therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Ano ba po ang ating i-offer? Sacrifice of praise. The fruit of lips that often profess His name. Ano po ang inaalay ng mga royal priesthood? Sacrifice of praise. Nung araw, mayroong awitin. Sino po ba nakakatanda ng araw ng awitin? Sana, tulungan niyo ako. We bring the sacrifice of praise unto the Lord. Come on. We bring the sacrifice of praise. Naka, mga tago lang ikin pala. Di ba nung araw may awit na gano'n? We bring the sacrifice of praise. Ano po ang iaalay natin sa ating hari? Sacrifice of praise. Pumupunta tayo dito sa church, ang sinasacrifice natin ay hindi baka, hindi kambing, hindi tupa. Ang sinasacrifice natin ay sacrifice of praise. Para sa ano? The fruit of lips that often profess His name. Pag tayo sumasamba sa Diyos, pinupuri natin ang Kanyang pangalan. Sinasamba natin ang Kanyang pangalan. Kaya nakita familiar po ba kayo sa sinabi ni Jesus? Father, hallowed be your name. Hindi sinabing hallowed be your image, hallowed be your statue. Hallowed be what? Name. Your name. Bakit the name? Because Jesus is the name, every name, in the name above all name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Mga kapatid, kaya pag pupunta tayo sa church, kailangan galak na galak ka. Hindi ka pupunta ng church para makinig lang ng sermon. Sapagkat kung nandito ka para makinig lang ng sermon, bakit pumunta ka pa rito? Ang nanay mo nagsesermon na, ang tatay mo nagsesermon na, ang lolo mo nagsesermon na. Wala kang opening. Kaya pag pupunta ka ng church, kailangan siguraduhin mo na sumamba ka sa Diyos sapagkat yan lang ang maibibigay mo sa Diyos. Amen! Ang akala natin, ang maibibigay natin sa Diyos ay ano pang mga bagay. Unang-unang maibibigay natin sa Diyos, we bring the sacrifice of praise unto the Lord our God. Praise His name! Hallelujah! Praise the Lord! Yan po ang ating pagsamba na ginagawa sa Diyos. Yan po ang ating sacrifice na ginagawa sa Diyos. Offer to God a sacrifice of praise. Hindi lang basta praise. Ano sabi? Sacrifice. Pag sinabing sacrifice, may sakripisyo kang gagawin. Gigising ka ng maaga. Hahanda mo ang iyong mga susupin. Paplansahin mo. Pagpunta mo ng church, on time or before time. Dahil before time ka nagpunta, you will already to bring to God the sacrifice of praise. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan niyo po mga kapatid, dahil tayong lahat ay nag-o-offer sa Diyos ng sacrifice of praise, natutuwa ang Diyos at nalulugod sapagkat pinupuri natin ang Kanyang dakilang pangalan. Tandaan po namin, ang pinupuri ay pangalan, hindi imahe, rikulto o anumang gawa ng tao. Pangalan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, mahigpit na Kanyang bawal sa kautusan. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuhan. Bakit? Banal ang pangalan ng Diyos. Dapat sambahin.
let us not neglect our church meeting, as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Ano po ang bilin po sa atin ng salita ng Diyos ng Hebreo? Okay, tingnan po muna natin ha. Balikan po ito. Sabi ng salita ng Diyos, we bring the sacrifice of praise. Saan pong akla? Hebreo 13:15. Bago po nagkaroon ng Hebreo 13:15, totoo po ba na meron 13, meron 12? Meron po. Hebreo 12. Bago nagkaroon ng Hebreo 12, totoo po ba merong Hebreo 11? Meron po. Bago po naging 11, merong Hebreo 10. Yan ang konteksto nito. Huwag mong kalilimutan dumalo ng pagsamba, Yahweh. Yung yan, kinakalimutan na ng iba. Pero ikaw, huwag mo nang kalimutan. Bakit? Yan ang araw na yan, tayo magsasama-sama para magbigay ng pagsamba sa Diyos. We bring the sacrifice of praise. I have received full payment. Ano pa po yung sacrifice? Sabi ng Apostle Paul, ito pa. I have received full payment and have more than enough. I have ample supply. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. Ang binibigay ng mga kapatiran ay nagiging, ano po? Ano ba binibigay? The gift of you sent. Tuloy po natin. Sabi ng Pilipos, si Paul po nagsulatan, sabi po ng Pilipos ito, they are a fragrant offering. Pilipos 4:18, tuloy po natin. They are a fragrant offering. Alin po yung fragrant offering? Yung dinadala nilang handog, the gift you send, yung pinadadala ninyo sa gawain ng Diyos, yan daw po ay mga fragrant offering, katanggap-tanggap na handog sa Diyos at sakripisyo para malugod ang Diyos. Lahat ng binibigay natin, pagsamba, binibigay natin na offering, tithes and offering, yan po ang sabi Paul ay katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Fragrant offering. Ano po yung una? You are anointed. Pangalawa, you are anointed worshiper. Pangatlo, Anointed minister. anointed minister. Okay? Anointed minister. Paano pong nangyari na tayo anointed minister? Tuloy po natin. Such difference, sabi po ng Bible yan sa 2 Corinthians 3:4-6. Such difference, such confidence, we have brought Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Competent. Sabi po ng Bible, yung ating pong anointed minister, sabi niya, we are competent. Ano po siya? Tuloy po natin, He has made us competent as minister of a new covenant. We are competent as a minister. Mga tagapaglingkod, ministro ng new covenant. Bakit po merong new covenant? Dahil merong old covenant. Sabi niya, tayo ay minister ng new covenant. Not of the letter, but the spirit. Hindi sa sulat sa bato, kundi sa spirit. For the letter kills. Ang sulat sa bato, pumapatay. Pag ikaw ay ginawa mo, batuhin ka hanggang sa pumatay. But the Spirit gives life. Kapag tayo ay gumagawa ng ating pagsuserve sa Diyos, nagsishare tayo, ikilos ang Holy Spirit, yung tao dahil ng prayer, magkakaroon ng buhay. Kaya ang ating dinadala ay we are the minister of a new covenant. Dahil tayo ay nagdadala ng mabuting balita. What is the new covenant? It is an agreement between the Father and the Son. Ano po ang covenant? Agreement
between the Father and the Son, in which God commits Himself to save, bless, and favor, keep all those who are in Christ. Na kay Kristo po ba tayo? Kung na kay Kristo tayo, ang God the Father and God the Son ay nag-usap, nagkaroon sila ng covenant. Sabi ng Father, lahat ng nasa sayo, Jesus, aking anak, ay akin na rin pinagpala, pinaburan, piningingatan, binigyan ng kagalingan, sapagkat lahat ng nasa sayo, may covenant tayo, tungkulin kong silang ay ingatan. Nag-usap yung mag-ama na lahat ng nakay Kristo, protektado, blessed, forever blessed. Nag-usap po sila. Tingnan po natin. Hebrews 10:7, then I said, here I am. It is written about me in the scroll. Sabi ni Jesus. Jesus sabi, lahat ng nasulat na ito ay patungkol sa akin. I have come to do your will, my God. Lahat ng, kasi po, ang Old Testament ay anino lang ng New Testament. Ano po ba ang makapangyarihan? Yung anino o yung pumanino? Hayan yung anino. Pagka ginanyan ko yan, meron lang talog sa akin yan. Pero pag ito binangga ako, nakukuha niya po. I have come to do your will, my God. Sabi ni Jesus Christ, here I am, nandito ako. It is written about me in the scroll. Lahat ng mga isinulat doon sa Old Testament ay patungkol sa akin. At ngayon ay nandito na siya. Sabi niya, I have come to do your will, Father. Sabi niya, for I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Ano po ang ginawa ni Jesus Christ na ministeryo? To preach, to teach, and to heal. Yung pagpapagaling ba kalooban ng Ama? Yes, sapagkat ginawa ni Kristo. Ang paghahayag ng salita ng Diyos ay kalooban ng Ama? Yes, sapagkat yan po ay ginawa ni Kristo. Kaya, and this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He has given me, but raise them up at the last day. Lahat ng ibinigay ni Kristo ng Ama, walang mapapahama, sila ay bubuhayin sa huling araw. Kaya dahil ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bubuhayin sa huling araw, ang sabi ng Diyos. Hindi ka mapapahama, walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Sapagkat sabi ko, the Father and the Son have made a covenant that no one in Christ will be lost. Walang makakaagaw sa iyo. Walang kahirapan, walang sakit karamdaman na makakaagaw sa iyo para sambahin. Hadlangan ka para sambahin, papurihan at paglingkudan ang ating Diyos. Bakit po? Nagkaroon sila ng agreement. The Father and the Son had made a covenant. Ano po yung covenant po nila? Basahin po natin. John 10:28 hanggang 30. I give them eternal life. Sabi ni Jesus, I give them eternal life. Ano ang binigay sa atin ng Diyos? Eternal life. Eternal life. And they shall never perish. Hindi sila mapapahamak. No one will snatch them out of my hand. Hindi ka maaagaw sa kamay ng Diyos, na kamay ni Kristo. Sa Jesus ang nagsasalita. Dagdagan pa po natin. Verse 29. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. May makakaagaw po ba sa atin sa kamay ng Diyos? Kaya ka makagawin ni Satanas sa kamay ng Diyos? No one can snatch, sabi niya, them out of my Father's hands. Dalawa na yung may hawak sa'yo, may makakaagaw po ba sa'yo? And ito pa magandang balita, and even yourself, ikaw mismo, hawak ka, hindi ka makakatalon. Hawak ka ng tatay, hawak ka ng anak, makakatalon ka pa ba? Pag nakatalon ka, mas malakas ka sa tatay at anak. May glory to your name. Pagka
Kaya ang na kay Kristo ay iniingatan ni Kristo, ligtas magpakailanman. Verse 30. Bakit po? Ano yung verse 30? I and the Father are one. Makapangyarihan sila. The same power ang meron sila. Sino makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos? Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos! Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! The Father and the Son have made a covenant that no one in Christ will be lost. Walang mapapahamak isa man sa atin dahil kay Kristo. What is the new covenant? It is an agreement between the Father and the Son in which God commits Himself to save, bless, and forever keep all those who are in Christ. Are you in Christ? Amen. Are you in Christ? Amen. In the new covenant, all the promises of God are yes in Christ. Sa bagong kasunduan, lahat ng pangako ng Diyos ay laging yes dahil kay Kristo, hindi dahil sa ating panalangin, hindi dahil sa ating pag-ayuno, hindi dahil sa ating mga ginagawa, hindi dahil sa ating mga paglilingkod. Hindi ko sinasabi masama lang ang lingkod. Okay po natin gawin yun. Pero, kaya tayo sasagutin ng Ama ng yes dahil kay Kristo. All the promises of God are yes in Christ. Ano po ang ating theme sa 2025? Walk in God's promises. Lalakaran lang natin ang mga pangako ng Diyos. Mga pangako ng Diyos na binitawan sa Kanyang salita. Yun ang lalakaran natin. Yun ang pangahawakan natin. Sapagkat dahil kay Kristo, ang pangako ng Diyos, sabi niya, all the promises of God are yes in Pahina naman. O sige, dahil hindi po kayo bigyan maniwala, dahil wala akong verse na pinapakita. Ito ang verse. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Naniniwala na po ba kayo? Tingnan niyo po mga kapatid. Yes, in Christ. Hindi dahil mahusay tayong magaling, matalino, mayaman. Hindi po. Kaya si Jesus, kaya ang Father, yes, sasagot niya sa atin dahil tayo ay na kay Kristo. Kaya, the new covenant, a better covenant. Amen? A new covenant is a better covenant. Yan po ang better covenant mga kapatid. Yung covenant, bakit po? Yan po ay ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa Old Testament, ang pagpapala, kailangan meron kang gawin. Basahin yung Deuteronomy 28. Napakaraming palatuntunan nun. Para ikaw ay palain, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Ngayon kung hindi mo gagawin ito, puro sumpa ang dadulutin mo. Tama po ba? Eh ngayon, the new covenant, a better covenant. Bakit? Wala nang sumpang pwedeng dumapo pa sa'yo. Sapagkat si Kristo ay nasa sa'yo. Ano sabi ng Bible? Ang sumpang hindi nararapat ay hindi tatalab. Parang ibon lang itong lilipat-lipat. Tumatal si Palaway ko. Hallelujah. Ten po kasi ganyan. Matatat si kanya. Hindi malo magiging anointed. Joke lang po yan. Kasi nga po mga kapatid, dahil kay Kristo, tayong lahat ay yes ang sagot ng Diyos. Lahat ng promises ng Panginoon. Ano bang sumpa? Hindi tatalab sa'yo. Kaya kung binitawan sa yung sumpa, hindi tatalab sa'yo. Huwag mong i-entertain yun. Huwag mong paniwalaan. Ano bang sumpang hindi nararapat sa taong na kay Kristo ay para kung lilipad-lipad, walang magdabuhan. Hindi tatalab. Ang sabi ng Bible. Ano po yan? New Covenant. Better Covenant. Corinto 3:6. He has made us competent as minister of a new covenant. Ano raw po tayo? Minister of a new covenant, not of the letter, but the spirit.
For the letter kills, but the Spirit gives life. Tayo ay mga minister of a new covenant. What does minister of the new covenant mean? Basa. Alam niyo po mga kapatid, dahil tayo ay mga minister, tayo po ay mga minister of a new covenant. Wala tayong dapat daladalang mensahe maliban sa mensahe ni Kristo na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang ibig sabihin ng minister of the new covenant? It means we preach the message of Christ, finished work, and nothing else. Hindi po tayo dapat hindi po dapat iba-ibang mensahe ang ating kailangang dalhin. Isa lang ang mensahe natin. Ano po ang mensahe natin? The finished work of Jesus on the cross. Nothing else. Wala na pong iba. Ipangangaral natin si Jesus, ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran niya ang lahat ng kasalanan ng tao at maliligtas ng mga sino man sasampalataya sa Kanya. Bakit po? Sapagkat tayo ay minister of a new covenant. Ano po yung ibig sabihin po yan sa isang banda? Tayo ay mga kinatawan ni Kristo dito sa mundo. We are ambassador of Christ. Halimbawa, ikaw, spokesperson ng Pangulo. Ano ang sasabihin mo? Lahat lang ang pinasasabi ng Pangulo, yun lang ang isasabi mo sa publiko. Kasi kung meron kang sinabing iba na hindi naman sinabi ng Pangulo, meron kang sinabing iba, yun na ang huling trabaho mo. Eh mga kapatid, kung may sasabihin tayo sa tao, ikalala natin si Kristo, yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Yun ang mabuting balita. Tingnan niyo po for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Pag pinangaral po natin ang mabuting balita sa ibang tao, tingin po nila dito, kahangalan. Sabihin ng mga tao, ay pati ba ikaw nagngangaral na rin ganyan? Ano, lumay-lumay mo yan. Sabihin ng tao sa'yo, bakit? Foolishness. Foolishness. Kahangalan sa kanila yon. Pero sa ating nakakaunawa, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao na mananampalataya. Kaya kailangan po natin ipahayag si Jesus sa mga tao sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos kapag sila ay nanampalataya. Gusto natin maligtas yung mga tao. Ipahayag natin si Kristo, yung kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Magkakaroon ng kaligtasan sapagkat sila ay dagat na ng pananampalataya. Makikinig sila at mananampalataya ng pananampalataya. At tatawag sila sa Panginoon. Dahil tumawag sa Panginoon, sila ay naligtas. Una Korinto 2:4, sabi po ni Paul, for I decided to concentrate only. Ano po yung pinagdesisyonan ni Apostol Pablo? To concentrate only of Jesus Christ, His death on the cross. Kaya kailangan ang nangangaral ng salita ng Diyos, consecrated only. Saan? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, purong salita ng Diyos ang ipangangaral. Hindi tayo mangangaral ng ibang pangangaral. O kaya naman meron tayong susuportahang mga kandidato. Hindi po natin gagamitin sa pulpito dapat yan. Si Jesus lang ang dapat na nakasentro kapag tayo nasa likuran ng pulpito. Sapagkat siya lang ang pag-asa ng bayan. Siya lang ang pag-asa ng mga tao. Siya ang pag-asa ng buong mundo. Ano yung sabi ni Paul? Ano yung kanyang desisyon? Yung kanyang buhay, kinonsentrate na niya. Na wala siyang ibang ipangangaral kundi si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. What is the anointing? The definition, the affirmation, and pangatlo, the application. The
Dito po tayo magtatapos. Hindi pa po tayo tapos. Malapit pa lang magtapos. The application. Una, we believe and declare that you are anointed in Christ. Paniwalaan mo at ideklara mo na ikaw ay anointed na. Eh, Pastor, hindi ako nalagyan ng langis. Ano gusto mo langis ang ilagay sa'yo? Shell o synthetic? Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Believe and declare that you are anointed in Christ. Paniwalaan mo na ikaw ay anointed na. Ang pagiging anointed mo hindi sa gagawin ng tao. Hindi sa, alam niyo po, ang nakakalungkot minsan, merong anointing service, merong pastor dito, merong pastor dito. Kung sino yung sikat na pastor, doon nagpipilahan. Yung pastor na ordinary lang, walang pumipili. Mga kapatid, you are already anointed. Kaya pumila ka ng hindi, anointed ka na. Paniwalaan mo lang yun. Ang anointing hindi sa ginawa ng tao, sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sino maagri sa akin doon? Hindi sa ginawa ng tao yan. Number 2. Ay, lagyan natin yung verse. Now, it is God who made both us you stand firm in Christ. He anointed us. Sino nag-anoint sa atin? Si Jesus. Hindi tao. Ang nag-anoint sa atin, si Jesus. Bakit si Jesus? Para si Jesus lang ang mataas, ang maparangalan at malulahati. Eh, minsan tao na paparangalan. Ako ng anointed ka ng pastor kayo, bumagsak ka ako. Eh, ano naman nangyari kung bumagsak ka? Eh, tumayo wala ka ako. Ano yung bagsak tayo na gagawin mo? Hindi. Kaya ka bumagsak. Hindi para tumayo ulit. Kaya ka inanoint para maglingkod sa Diyos na buhay. Kasi kung ikaw ay pupunta ng anointing service at magpatumba ka lang, pero yung buhay mo patumba rin, walang mapapala sapagkat wala naman nangyayari sa'yo. Pero kung ikaw maging ng service, na-anoint ka, tumba ka, ay, nako, yung totoong na-anoint, sigasig maglingkod, sigasig mag-share ng salita ng Diyos, sigasig mag-aral ng salita ng Diyos, ibahayag ang kaligtasan ni Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Yun po mga kapatid, ang totoong anointed. Eh, nakakakita ka ng mga anointed service, patumba-tumba. Eh, yung buhay, patumba-tumba rin. Ang pagiging anointed, hindi emosyon. Nakakita na po ba kayo? Iyak. Panginoon, nakuling gawa ko na ito. Kasalanan na ito, hindi ko na po gagawin ito. Mami, isang linggo lang. Hanto na, nakalubog na naman sa burak ng kasalanan eh. Eh bakit? Emotion. Mga kapatid, baka naman kailangan mo, hindi na emotion o anointing service na yan. Ang kailangan mo na lang, desisyon. Amen po ba? Kasi hanggat hindi mo dinidesisyonan, walang mangyayari sa'yo. Ang sabi ni Paul sa Roma 12, change your mind. Magbago ka ng isip. Sino magbabago ng isip? Ikaw. Bakit? Hindi ka kontrolado ng Diyos. Hindi tayo robot. Tayo ang magkukontrol ng sarili natin. Change your mind. Anakaino. Change your mind. Amen. In Christ, I am anointed. Everybody say, In Christ I am anointed. everybody say, In Christ I am anointed. once again, In Christ I am anointed. and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, and therefore, what? I spoke. We also believe, and therefore speak. Laleo, declare. Yung pananiniwalaan mo, salitain mo. Hallelujah. Yung pinaniniwalaan mo, salitain mo. Pinaniniwalaan mo ba natin na we are healed? Amen. We are victorious. Amen. We are charito. Blessed and highly favored.
mahina. Everybody say declare. In Christ I am anointed. Okay. Faith-filled works. Ang pananampalataya kailangan punong-puno ng paggawa. Amen. Hindi ka gagawa para mapuno ka ng pananampalataya. Magkaiba po yun. Ang totoong nananampalataya, punong-puno ng paggagawa, ng paglilingkod. Yun yung totoong pananampalataya, punong-puno ng paglilingkod. Eh, maraming Kristiyano ang kaisa pa rin. Na bakit naglilingkod yan? Kasi nagkukulang na ako ng pananampalataya. Hallelujah. Hindi kasi nagbabasa ng Bible, puro pakinig sa mga mixture, sa mga mikos-mekos na teaching. Ano po ba yung mga mikos-mekos na teaching? May kasamang gawa para maligtas. Ang purong biyaya ng Diyos, pananampalataya lang, walang kasamang gawa. Ang pananampalataya, patakan mo ng konting gawa, hindi na pure na pananampalataya. We are saved through faith, not our works. Faith-filled works. Number 2, application na po tayo. Sabay-sabay, basa. Be more intentional in your works. Number 1 muna, number 1. Believe. Ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi lang ako naniniwala, idinitiklar ako pa. Kasi ang totoo naniniwala, idinitiklar na niya. Hallelujah. Tingnan niyo po. Pangalawa, be more intentional in your worship. Maging intentional ka sa iyong worship. Hindi lang kung kaya ako sumasamba kasi naku, tayo ng tas ng kamay. Saka ako yung computer. Huwag kang gumasya sa iba. Personal to. Bahala ka at si Lord lang ang nakakaalam. Amen? Ikaw at si Lord lang nakakaalam. Be more intentional in your worship. Ay, kinan niyo po. Let us not neglect your church meeting. Sabi po ng Bible. Ano pa? As some people do, but encourage and warn each other, especially how the day of His coming back again is drawing near. Lalo na ngayon nararating na kaya plan ahead, mga kapatid, isama mo sa schedule ang pagsamba. Amen. Isama sa schedule ang pagsamba. Number 3, be more specific in your witnessing. Be more specific in your witnessing. Ano po yan? More for the message of the cross is the foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ano po yung ating share? Si Kristo ang ating share. Ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, at ang kanyang muling pagkamatay para sa atin. For I decided to consecrate only of Jesus Christ and His death on the cross. Sabi ng Apostol Paul. Malinaw kay Apostol Pablo ang kanyang paghahayag na salita ng Diyos. Be more specific in your witnessing. Sino po ang ating pinapatotoo? Si Jesus, si Kristo, na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pang-apat, be bold in claiming God's promises. Gano'n po tayo ka-bold i-claim ang pangako ng Diyos. Dumidikdik pa po ba tayo sa grabe mo, Panginoon. Pagpapalangin mo kami. Nire-receive ko na po lahat ng ito. Ang sabi ng Lord sa iyong salita, hallelujah! Dahil kay Kristo, ang panalangin ko, yes! Dahil sa iyo mo sa iyong salita, and my God shall supply all my need according to His riches and glory in Christ Jesus. Ito yung pangako mo, ito yung pinangahawakan ko. Hindi ako mamamatay ng mahirap, hindi ako rarapturin ng mahirap. Ako'y masagana, tagumpay, pinagpalang lubos. Ako'y malusog, pasigla, at ang buhay na mahaba. Yung pong lahat ng sinabi ko ay pangako ng Diyos. I-claim po natin. Hindi ako may pangako. Ang pangako ko lang po niyan. Bayaran namin yung lahat. Sino lang may pangako? At ang pangako ng Diyos, hindi
nagbabago. God's promises are all tied to Christ. God is obligated to fulfill His promises to you because you are in His Son. Ang Diyos obligado na tuparin ang pangako sa iyo at sa akin dahil tayo ay nakay ni Kristo. This is God's covenant with Him. Ito ang covenant ng Diyos kay Kristo. Nag-usap yung mag-ama. Tandaan po natin yan, nag-usap po silang dalawa. Lahat ng nakay Kristo, obligadong pagpalain ng Ama. Amen. Sino po nakay Kristo rito? Amen. Obligado kang pagpalain ng Ama. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Panghawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Sapagkat obligadong ipulpil ng ating Amang Diyos ang kanyang mga pangako dahil kay Kristo. Amen. Corinto 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Yes in Christ. Ano ang series natin? In Christ reality is. Sabi ng Bible, yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. In the new covenant, all the promises of God, what are yes in Christ. Everybody read, in the covenant, ay sabay-sabay po, para na magandang pakinggan. In the covenant, sa bagong kasunduan, sa bagong kasunduan, ang mga pangako ng Diyos ay laging yes dahil kay Kristo. Amen. Life application. Una, pangalawa, be more intentional in your worship. 3, be more specific in your witnessing. 4, be more and our big idea today, in Christ, I am anointed to serve. Tayo po lahat ay tumayo, everybody. Send, lahat, malakas. 1, 2, 3, go. In Christ, I am anointed to serve. Mga kapatid, kaya tayo inanoint ni Kristo para tayo ay maglingkod. Sino magsasabi? Lord Jesus, o Ama, ngayong taon ito, didesisyonan ko na susunod ako sa iyo. Sino magsasabi na? Didesisyonan ko na ngayong taon ito, maglilingkod ako sa iyo. Kasi kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, kanino ka maglilingkod? Para saan ang anointed na meron ka, ang anointing na meron ka, kung hindi ka maglilingkod sa Diyos? Kaya ngayon palang taon ito, bago pumasok ang 2025 mga kapatid, hallelujah, hindi lang mga pangako ng Diyos ang ating gusto makamit doon, kundi tayo ay maglilingkod sa karapat-dapat na Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Siya'y namatay, inilibing, nabugbog ang kanyang katawan, siya'y inilibing at nabuhay muli para sa atin. Mga pasalamat. Amang Diyos, maraming salamat. Naniniwala po kami na kaya niyo po kami inanay para sa dakilang layunin po ninyo na kami ay maglingkod sa iyo. Ama, maraming salamat. Hayaan po ninyo na lakaran po namin lang ang mga pangalan. At habang ilalakaran po namin ito, hindi kami nadidistract. We are consecrated na gawin ang iyong kalooban, na ipangaral ng iyong mabuting balita. Aming Amang Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa na maging matapang, maging boldness sa pangangaral ng salita po ninyo. At makakagdala po kami ng mga tao sa iyo na mag-disciple, makakakilala sa iyo. At kung tao rin po ito, magagamit mo mightily, powerfully, effectively, and anointedly sa iyong basa. Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Ang iyong mga salita ay lagi po namin panghawakan, panampalatayaan. Ito po yung aming pinagniwalaan
sapagkat ito po ay sinabi mo na sa iyong mga salita. Purihin ka at dakilain ang aming Amang Diyos sa iyong lahat ng parangal at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen.